ang pwede nila itulak si Sandro. Pero Sandro is too young for 2028, di ba? Si Speaker naman, mababa ang ratings. So sino itutulak nila? Isang probability nila is to change the system. Pero uphill yan eh. Di ba? Uphill yan. Gagawa sila ng isa pang move to change the system. Pero ang tingin ko, it will fail. Ikalawa nilang possible move is to be a kingmaker. Di ba? Support a winnable candidate against the Duterte dahil yung Duterte pag nanalo will go after them eh. Diba? Will go after them eh. Kaya existential din yung threat sa kanila kung manalo ang Duterte sa 2028. So they have to do everything to prevent that. I diba? get the whole survive, stick around until 2026, 2027, then let all the balimbings jump ship. Except another ship is arriving called the Tulfo ship, right? And if you're Raffy Tulfo or any Tulfo right now, unless mag-away din yung unless magkakaroon din ng tatlong Tulfo, na more probable yung tatlong Tulfo kaysa tatlong Duterte sa Senate next year. Raffy's clearly leading, medyo mukhang magsisolidify pang lead niya. Bringing the Basta into equation, isn't that a bit risky in a sense that of course, I know misogyny may be working also against Sara, but it's for all of the strengths supposedly Basta brings, he doesn't have much of a CV compared to Sara, and you're up against Raffy Tulfo is way more macho than you. So I mean, I don't know how is this gonna work. Yes. Another ship is arriving called the Tulfo ship, right? And if you're Raffy Tulfo or any Tulfo right now, unless mag-away din yung unless magkakaroon din ng tatlong Tulfo, na more probable yung tatlong Tulfo kaysa tatlong Duterte sa Senate next year. Raffy's clearly leading, medyo mukhang magsisolidify pang lead niya, and you're up against Raffy Tulfo is way more macho than you. So I mean, I don't know how is this gonna work. Yes. Pero Richard, some game na sila eh. Patay tayo dyan, Richard. Magagalit yan si Kabsat. Pinapupurihan mo kasi mga Tulfo, lalo na si Senator Raffy Tulfo. Pero aliw talaga ako na mas posible pang tatlong Tulfo brothers ang maupo sa Senado kaysa raw sa mga Duterte. Hindi naman kasi talaga ito ang content na ilalabas ko, nagkataon lang talagang napanood ko ang kwelang livestream ni Richard habang may tinatapos akong content. Anyway, ibig ko lang ibahagi sa inyo tungkol sa isyu ng pagtakbong yan sa election. Alam ba ninyo na noong tumakbo bilang presidente si former Senator Panfilo Ping Lacson, ay talaga namang napusuan nila ni former Senator Tito Sotto na nooy tumatakbo bilang Vice President na mapabilang sa kanilang Senate slate si Senator Raffy Tulfo. We're talking to Raffy Tulfo. We talked already, but yun nga, may mga nire-resolve pang ibang mga minor issues, mga concerns niya. Senator Ping Lacson. Kaya, nung ako po'y ayain nila na maging guest candidate, sabi ko, wow, of course, why not? Nakita nyo na? Ganon ang kalidad ni Senator-elect Raffy Tulfo, marami ang talaga namang naniniwala sa kanyang kakayahan at abilidad na maging mambabatas sa kabila ng tahasang mga paninirang ginawa sa kanya ng kung sino-sino. Pero heto, maging si Senator Sherwin Gatchalian ay talaga namang ni-recognize siya. Talaga namang nakaka-proud, hindi ba?
Ngayon, sasabihin ba nilang tropo at nagkikiss si Senator Sherwin Gatchalian? How about the former PNP chief and Senator Ping Lacson? Sa katunayan pa ngay may pagkakataong nagmistulang Raffy Tulfo si Lacson sa isang forum na dinaluhan nito. Sasabihin ba nilang napakababang klase ng nilalang o walang utak si former Senator Lacson para maging kumpiyansa kay Senator Raffy Tulfo para magtiyaga noong mapapayag ang huli na mapabilang sa Senate slate nito? O di kaya nagkikiss din? E paano naman ang mga sumusuporta kay former Senator Lacson? Ibig sabihin ba'y ganun din kababa at kawalang utak ang supporters ni Ping Lacson dahil sa kumpiyansa niya kay Senator Tulfo habang sila na may kumpiyansa kay Lacson? So, paano gagawin natin dito? For the past 20 years or more, meron mga taong nagkaroon ng malaking influensya sa buhay ko. Yung mga tao na yan, yung mga nire-respeto ko, na kahit na through hell and high water, talagang nandun ako sa kanila. Those two persons are here in front of, beside me na, si Senator Soto and si Senator Lacson. Kasi nakita ko yung kanilang pag-ugali. Nakita ko rin yung kanilang pag-iisip. Nakita ko rin yung tunay na katauhan nila. Kaya sa tingin ko at sa aking palagay, if there's anyone who can really lead this nation, silang dalawa. Silang dalawa. If there's anyone who is hell-bent in solving, addressing corruption, si Senator Lacson yun, si Senator Soto. I know it. So you're endorsing them? Definitely. I'm absolutely, completely endorsing both of them. Grabe no. Ganun na lang katiwala si Kuya Benji kay then Senator Ping Lacson. Personal niya pa talagang in-endorse, hindi ba? So ibig sabihin ba nun ay tiwala rin siya sa mga desisyon nito? Pero isa sa, I think, pinakamahalagang desisyon niya ay ang pag-convince kay SRT na mapabilang sa slate nito. Ano ngayon ang tawag sa kanila gayong kung ano-anong pangungutya ang itinatawag o binabansag kay SRT even way before the election, or should I say, even before the latter announced his desire to run. Ano sila ngayon? Paki-comment nyo nga mga kapatid kung ano sa inyong palagay. Panghuli, heto, nais ko sanang i-share ninyo kung sino ba itong sumuporta pa kay then Senator Ping Lacson sa kanya nooy pagtakbo for presidential race. Parang familiar kasi ngunit hindi ko matandaan kung sino. Ping Lacson ka. Pink Lacson. No, hindi ako kakamping. Pink Lacson. Nakikilala nyo ba? Supporter yan umano ni Ping Lacson. May ilang videos pa nga na tahasang pino-promote at ine-endorso niyan si then presidential candidate Lacson. Kung saan, si Lacson naman ay explicitly dinisclose ang pakikipag-ugnayan niya kay Senator Raffy Tulfo na mapabilang sa kanila.